Hello everyone. Welcome back to Chalk, Coffee, and Chismis with Teacher Aya. Medyo modulated pa yung voice natin. Masyado pang maaga pero maaga tayong magising kahit na weekend. So tama-tama din na nagkakape ako at medyo may naisip ako. So kung may hawak kang kape ngayon, samahan mo akong magnilay sa isang topic na medyo mabigat. Pero sa tingin ko kailangan talagang pag-usapan. Ito kasing mga nakaraang araw, medyo marami tayong nababalita tungkol sa mga nangyayari sa iba't ibang schools. Bilang isang teacher, bilang isa rin syempre magulang, at kabahagi ng ating komunidad, hindi madaling marinig ang mga ganitong balita. At sa totoo lang, nakakatakot. As in, natakot talaga ako. Hindi dahil gusto nating matakot, kundi dahil mahal natin ang mga taong pumapasok sa paaralan araw-araw. Mula sa mga bata, sa mga kasamahan natin sa trabaho. Kahit nga yung mga utility and guards na nakikita natin araw-araw. Alam mo, kapag teacher ka, hindi lang naman kasi lesson plan ang iniisip mo. Madaming bagay kang iniisip, lalong-lalo na ang mga estudyante mo sa paaralan. Minsan iniisip mo, kumain na ba yung estudyanteng laging tahimik? Kasi lagi siyang mag-isa, nasa isang sulok. Hindi mo nakikita kung nakikisama ba siya sa mga kaklase niya. Kung okay lang ba yung batang biglang hindi na pumapasok. Medyo madami tayo niyan. Hindi nakakakumpleto ng isang linggo. Kung bakit parang may isang bata na galit ba siya sa mundo? Parang medyo mainit ang ulo. Meron din naman na umiiyak pero ayaw magsalita. Maraming bagay ang hindi nakikita sa classroom records. At bilang mga guro, bilang mga teachers, dala-dala natin ang mga kwentong yon kahit pag-uwi natin. Hindi lang kami nagtuturo, nag-aalaga rin kami. Nakikinig. Yes, we listen. Kapag may gustong makipag-usap na bata, lagi kami nandyan, umaalalay. At minsan kahit hindi kami counselor or psychologist, sinusubukan namin maging isang adult na pwedeng takbuhan ng isang batang walang malapitan. But we are only human. We get hurt. Natatakot din kami. Lalo na kapag may mga pangyayaring nagpapaalala sa atin na may mga laban ng estudyante na hindi natin nakikita. Bilang isang parent naman, naisip ko din ang pakiramdam ng bawat nanay at tatay na naghahatid ng kanilang mga anak sa paaralan. Ang tanging dasal lang naman natin talaga ay makauwi ng ligtas ang ating mga anak. Hindi naman natin hinihiling na maging perfect ang school. Ang gusto lang talaga natin yung safe ito. Isang lugar kung saan nakakapag-aral ang mga bata at may natututunan. Isang lugar kung saan hindi sila natatakot. Para naman sa ating mga estudyante, gusto ko ring magbigay ng konting advice. Kung may pinagdadaanan ka, kung may bumabagabag sa isip mo, naguguluhan ka, kung pakiramdam mo walang nakakaintindi sa'yo, please, magsabi ka. Hindi ka hinaan ng paghingi ng tulong. Hindi rin nakakahiyang magsabi na, "Ma'am, nahihirapan po ako eh." May mga taong handang makinig. Yan ang lagi kong sinasabi sa aking mga estudyante. Andito lang ako. Minsan nga binibiro ko sila, wag lang tungkol sa pera at pare-pareho tayong wala niyan. Pero kidding aside, gusto ko lang na malaman nila na handa akong makinig. At for sure, marami rin mga ibang guro na katulad ko. At speaking of mga guro, mga teachers, para sa inyo naman. Alam kong pagod na tayo. Dami nating ginagawa eh. Ang dami nating ginagampanan. Teacher, parent, counselor, kahit hindi tayo yung totoong counselor, we give counsel, diba? We give advice to our students. Mediator, protector.
Pero sana, wag din natin kalimutang alagaan ang sarili natin. You know, sabi nga nila, you cannot pour anything from an empty cup. Kailangan din natin magpahinga, humingi ng tulong, at suportahan ng isa't isa. Sa huli, our school is not just a building, not just a establishment, not just a place. Ito ay pangalawang tahanan ng libo-libong mga bata. At responsibilidad nating lahat, mga teachers, mga parents, students, at ng buong community, na gawin itong lugar ng pagkatuto, paggalang, at kaligtasan. Kung may isang bagay akong gustong iwan sa episode na ito yon. Mas kailangan natin ngayon ang mas maraming pakikinig kaysa paghuhusga. Mas maraming malasakit kaysa galit. At mas maraming pag-uusap kaysa pananahimik. Ako si Teacher Ea. Maraming salamat sa pakikinig sa panibagong episode ng Chalk, Coffee, and Chismis. Hanggang sa muli, magkape tayo, mag-ingat tayo at sama-sama nating ipagdasal na ang bawat paaralan ay manatiling isang ligtas na lugar para sa bawat batang nangangarap. See you in the next episode. Bye!